Ano pa bang ginagawa mo dyan? Ba't hindi ka pa pumapasok sa loob ng bahay natin? Papasok na po, Lola. Nagpapaalam lang po si Rico. Kanina pa kayo nagpapaalam sa isa't isa hindi pa rin ba yan matapos-tapos? Malapit nang magtakip silim, kaya pauwi mo na ang lalaking yan. Opo, Lola. Sandali na lang po. Nakahinga lang ako ng maluwag nang umalis sa pagkakadungaw si Lola sa may bintana ng bahay namin. Binalingan ko naman si Rico na bakas ang tila pagkainis sa buong mukha. Parang gusto ko tuloy pagsisihan na hindi pinaunlakan ang imbitasyon nito na kumain na lang muna kami sa labas. Di sana mas nakapag-usap pa kami ng matagal-tagal. Ano nga ba yung sinasabi mo? Huwag na nga. Tsaka ko lang sasabihin sa'yo. Pasensya ka na sa lola ko, ha? Alam mo naman kasi yun. Okay lang. Basta sa susunod… Bitiwan mo ang kamay ko. Baka makita ka ni Lola. Ang arty naman. Hindi naman sa ganun. Kaya lang, alam mo naman ang lola ko. O sige, saka na lang tayo mag-uusap. Alis na ako. Rico, pasensya na talaga, ha? Mag-iingat ka sa pagmamaneho. Salamat din sa paghahatid mo sa akin. Nakatipid ako sa pamasahe. Kung di nga lang sa lola mo Atid sundo pa kita. Sige, magkita lang tayo ulit. Tumango lang ako sa kanya. Tinanaw ko pa ang paglalakad niya palayo hanggang mawala siya sa paningin ko. Sa malayo niya kasi ipinarada ang motor niya para hindi makita ni Lola na inihatid niya ako. Buong akala ko din kasi umalis si Lola at mamayang gabi pa ang balik. Hindi ko akalain na nasa bahay lang pala ito. Ilang sandali muna ang pinalipas ko bago ko pumasok sa loob ng bahay. Naabutan ko nagaganchilyo sa may sala si Lola Ima. Lumapit ako para magmano. Akma na sana akong papasok sa silid ko nang bigla itong magsalita. Nobyo mo na ba lalaking yon? Ho? Magkaibigan lang po kami ni Rico. Nagmagandang loob lang po yung tao na ihatid ako. Ayoko na ulit makikita na kasama mo ang lalaking yon. Masama ang kutob ko sa kanya. Alam kong hindi siya makakabuti para sa'yo. Lola naman, hindi niyo naman po lubusang kilala yung tao para husgahan niyo agad na hindi makakabuti sa akin. Sumunod ka na lang sa akin. Ako masigit na nakakaalam kung anong makakabuti para sa'yo. Kapag sinabi kong layuan mo ang lalaking yun, gawin mo na lang. Gusto ko pa sanang mga tuwiran kaya lang dala ng kagandahang asal. Kaya tinikom ko na lang ang bibig ko. Pero hindi ko maiwasan na hindi magdabog nang pumasok ako sa silid ko. Basta ko na lang inihagis ang bag ko at padapang humiga sa kama. Parang gusto kong maiyak dahil sa sama ng loob sa lola ko. Buong buhay ko, lagi lang akong sunod-sunuran sa kanya. Lahat ng gusto niya sinusunod ko. Kahit labag na sa kalooban ko. Nauunawaan ko si Lola na ayaw lang niya ako mapagaya sa nanay ko na matapos mabuntis ng nobyo. Basta na lang iniwan. Ako ang naging bunga nun. Maaga rin akong naulila sa ina. Dahil matapos ang isang linggong panganganak, binawian ito ng buhay. Sabi ni Lola binat daw ang ikinamatay ni nanay. Nakatira din kami malayo sa karamihan. Namulat ako na wala kaming kapitbahay. Kaya naman hindi ko naranasan na magkaroon ng mga kalaro. Pahirapan din ang pagpasok ko sa eskwelahan noon. Kailangan ko pang maglakad ng 1 oras papuntang paradahan ng tricycle at kalahating oras naman papuntang bayan kung saan ako pumapasok. Sa kasalukuyan, nasa 2 taon na ako sa kolehiyo, sa kursong Bachelor of Education. Dahil likas na matalino, isa ako sa nabigyan ng scholarship sa lugar namin. Ang pensyon ni Lola Ima at ng namatay kong lolo ang siyang ginagastos namin sa pang-araw-araw. Maliban pa sa mga alagang baboy ni Lola na naibebenta rin niya. Dahil sa inis na nararamdaman, hindi ko na malayan na makakatulog ako. Nagising lang ako sa pagtawag ni Lola Ima. Pagtingin ko sa bukas na bintana, madilim na pala.
Bigla akong napabalikwas ng bangon. Sa lahat kasi na ayaw ni Lola, yung pinaghihintay ang pagkain sa hapagkainan. Nadatnan ko sa kusina si Lola na nakaupo na. Umupo na rin ako sa pwesto ko. Pasensya na po, Lola. Hindi ko na malaya na nakatulog na pala ako. Sinilip nga kita kanina. Nakita kong mahimbing kang natutulog. Nakukonsensya akong gisingin ka pero hindi tama na hindi ka kumain ng hapunan. Mula nang mag-aral ka sa bayan, napansin kong nabawasan ka na ng timbang. Marami lang po kasing ginagawa sa eskwelahan. Mas mahirap po kasi ngayon kumpara noong high school pa lang ako. Magtapos ka ng pag-aaral, iha. Alam mong yan lang ang may pamamana ko sa'yo. Saka lang pag-ibig, makakapaghintay pa naman yon. Alam ko naman po ang prioridad ko. Hindi naman po ako tutulad kay nanay. Narinig ko na yan sa nanay mo noon. Pero kita mo naman ang nangyari. Inuna pa rin niyang pag-ibig kesa sa pangarap niya. Huwag sanang sasama ang loob mo kung pinaghihigpitan kita. Para din sa'yo yun. Opo, La. Naiintindihan ko naman po. O sige na, kumain na tayo. Hindi tama na pinaghihintay ang grasya. Pinauna ko muna makasandok ng kanin at ulam si Lola. Habang kumakain kami, lihim ko siyang pinagmamasdan. Matandang matanda na si Lola. Kulubot at laylay na ang balat nito. Sa kabila ng katandaan, wala akong natandaan na dumaing ito na may nararamdaman na kahit ano sa katawan. Alam ko naman na mahal niya ako. Pero nasasakal na rin kasi ako sa ginagawa niyang paghihigpit. Dahil sa mga iniisip, hindi ko napigilan na mapabuntong hininga na ikinatingin sa akin ni Lola Ima. Iniisip mo ba ang binatang yon? Hindi po, Lola. Yung pong gagawin ko sa eskwelahan ang iniisip ko. Ganun ba? Bilisan mo nang kumain para magawa mo pa ang mga dapat mong gawin. Opo, Lola. Hindi ko matagalan ang nanunuring tingin sa akin ni Lola. Kaya naman nagkunwari na lang akong abala sa pagkain ko. Pagkatapos ng aming hapunan, ako na nagligpit ng aming pinagkainan. Si Lola naman, maagang pumasok sa kanyang silid. Matapos kong mahugasan ang mga pinagkainan, tiniyak ko munang nakasara na lahat ng mga bintana at pinto bago ko pumasok sa silid ko. Kinabukasan maaga kong gumayak para pumasok sa universidad sa bayan. Hindi maalis sa labi ko ang ngiti. Tiyak kasi na magkikita kami ni Rico. Aalis na po ako, Lola. Hindi ka na ba mag-aalmusal? Hindi na po. Sa kantin na lang po ako mag-aalmusal. Maaga po kasi ang klase ko ngayon. O sige, mag-iingat ka ha. Aalis na po ako, Lola. Hindi ka na ba mag-aalmusal? Hindi na po. Sa kantin na lang po ako mag-aalmusal. Maaga po kasi ang klase ko ngayon. O sige, mag-iingat ka ha. Nagmamadali na ako nagmano kay Lola at pumanaog na ng hagdan. Ramdam ko pa rin ang pagsunod ng tingin sa akin ni Lola kahit hindi ako lumilingon. Pagdating sa paradahan ng tricycle, agad hinanap ng mata ko si Rico. Pero wala ito roon. Madalas kasi na doon niya ako hinihintay para ihatid sa universidad na pinapasukan ko. Pero ilang minuto na ang lumipas ay hindi pa rin nagpapakita ang binata. Napansin kong pinagtitinginan na ako ng mga driver at mga dumadaan. Ang iba sa kanila kilalang lola ko. Napilitan na akong sumakay sa unang pila ng tricycle papuntang bayan. Buong araw na lumilipad ang isip ko. Hindi ko kasi maiwasan na mag-alala na baka may masamang nangyari kay Rico. Sumagi rin sa isip ko na baka tuluyan na nagalit sa akin ng binata. Hanggang dumating ang oras ng uwian. Umaasa pa rin ako na paglabas ko ng gate ay naroon si Rico at hinihintay ako. Ngunit napalis lang ang natitirang pag-asa ko. Pagdating ko sa bahay ang bigat ng pakiramdam ko. Wala kong imik na nagmano kay Lola. Nagaling sa likod ng bahay na nagpakain ng alaga nitong mga baboy. May suman dyan sa lamesa. Kumain ka muna.
Mamaya na lang po la. Magbibihis lang po ako ng damit pambahay. O sige, hihintayin kita ha. Meron din kasi kung sasabihin. Sige po, lalabas din po ako agad. Habang nagpapalit ako ng pambahay, hindi ko maiwasan na kabahan at magtaka na rin. Inayos ko muna ang higaan ko bago lumabas. Sa sobrang pagmamadali kasi kanina, hindi ko na nagawang ayusin ang sapin at tupiin ang kumot. Mabuti na lamang hindi na pumasok sa silid ko si Lola Ima. Dahil kung hindi, tsak na sermon na naman ang aabutin ko. Pinasadahan ko muna ng tingin ang kabuuan ng silid ko bago ko lumabas. Nasa kusina si Lola Ima at naghihintay na sa akin. Sinulyapan ko rin ang suma na nasa lamesa. Bigla tuloy ako nakaramdam ng gutom. Buong maghapon kasing hindi ako nakakain dahil sa kakaisip kay Rico. Magmerienda ka muna, apo. Kumain na po ba kayo? Oo, kanina pa. Galing kasi ko kina Berto. Tamang-tama naman may naglalakong suman kaya napabili na ako. Ano po ang ginawa niyo doon? Dahil po ba sa mga alaga ninyong baboy? Hindi dahil doon. Matagal pa bago maibenta ang mga baboy natin. Tinanong ko lang siya kung kilala niya ba yung pamilya ng binatang naghatid sa'yo. Lola naman, bakit po niyo kailangan pang imbestigahan ang pamilya ni Rico? Para naman po siyang kriminal niyan. Gusto ko lang namang makatiyak sa pagkatao ng Ricong yon. Tama palang kutob ko sa taong yon. Hindi nga siya makakabuti sa'yo. Kaya layuan mo na siya bago mahuli ang lahat. Tsak naman po kung ano man ang nalaman niyo, puro kasinungalingan lang yan. Kilala ko po si Rico. Babaero ang binatang yon. Balitang-balita ang pagiging palikero niya sa lugar natin. Sa edad niyang yon, hanggang ngayon nakasandal pa rin sa mga magulang niya. Walang sariling desisyon sa buhay. Palibhasa kasi pinalaki sa layaw ng mga magulang. Hindi po ganun si Rico. Aminado naman po siya dati na marami siyang nobya. Pero nagbago na daw po siya. Naniwala ka naman. Parehong-pareho talaga kayo ng nanay mo. Madaling magoyo ng lalaki. Kahit harap-harapan ng niloloko, mas gusto pa ring maniwala sa mga kasinungalingan. Sinasabi ko na sa'yo, Jessel, oras na piliin mo ang lalaking yon, mas gugustuhin ko pang mawalan ng apo. Ano po ang gagawin niyo? Itatakwil kita bilang apo ko. Hindi niyo po magagawa yan. Magagawa ko kaya wag mo kong subukan, apo. Kaya kung ako sa'yo, putulin mo na kung ano man yung umuusbong na damdamin mo para sa lalaking yon. Makinig ka sa akin kung ayaw mong matulad sa nanay mo. Nang iwan ako ni Lola, hindi ko na napigilan ng humagulgol. Nawala na rin ako ng ganang kumain ng suman. Nang gabing yon, hindi ko maitago ang pamumugto ng mga mata ko. Hindi naman na nagkomento pa si Lola. Kahit masarap ang ulam namin, wala pa rin akong ganang kumain. Tuwing susubo ako ng kanin at ulam, para yung sapal sa bibig ko. Nang gabing nakahiga na ako, hindi ko pa rin maiwasan ang pagbalong ng mga luha ko. Pero sa pagkakataong yun, tahimik lang ako umiiyak. Kung tutuusin, wala naman akong dapat ikaiyak na para bang makikipaghiwalay sa nobyo. Hindi pa naman kami ni Rico. Pero batid ko na meron din siyang pagtingin sa akin. Alam kong sa relasyon na rin kami patungo kung bibigyan ko lang siya ng pagkakataon. Pero malabo na mangyari yun. Dahil sa pagtutol ni Lola Ima. Buong gabi na laman ng isipan ko si Rico at ang mga sinabi ni Lola sa akin. Kaya naman ay tanghali na nasa higaan pa rin ako. Ilang sandali muna ang pinalipas ko bago ako nag-inat-inat na bumangon. Nadatnan ko na si Lola na nagwawali sa bakuran namin. Pasensya na po, Lola, at tatanghali ako ng gising. Ayos lang, apo. Mabuti yun para makapagpahinga ka kahit 2 araw lang. Alam kong pagod ka sa pag-aaral mo.
Ako na lang po ang magtutuloy ng ginagawa niyo. Wag na, Apo. Kumain ka na lang ng almusal mo. Malamig na nga lang yung sinangag. Kanina ko pa kasi yun niluto. Ayos lang po yun, La. Kakainin ko pa rin po dahil luto niyo yun. Sige na, pumasok ka na ulit sa loob. Papasok na rin ako maya-maya, tatapusin ko lang to. Mukha kasing uulan eh. Oo nga po, no. Madilim po ang langit. Akala ko nga kagabi uulan dahil walang bituin at napakaalinsangan. Ilang buwan na rin po ang hindi umuulan sa atin. Tsak na matutuwa ang mga magsasaka dito sa atin kapag umulan. Malaking tulong po sa pananim nila kung uulan ngayon. Tama ka dyan, Apo. O siya, pumasok ka na sa loob at mag-almusal na. Bago tumalima sa utos ni Lola, muli akong tumingin sa kalangitan. Lalong nadagdagan ng madilim na ulap. Habang kumakain ako, biglang dumagundong ang malakas na kulog. Kasunod ng malalakas na kidlat. Maya-maya lang bumuhos ng malakas na ulan. Narinig ko pang pumapalatak si Lola sa may sala. Mabuti na lang at tatapos ko yung pagwawalis ko. Nakakatakot naman po ang kidlat. Sana naman po walang matamaan. Naalala ko kasi noong nakaraang taon, 2 baka ang tinamaan ng kidlat. Sana nga wala, Apo. Pero sa totoo lang, mahirap kalaban ng kalikasan. Napalundag pa ako sa matinding gulat nang bigla na namang kumidlat. Sa sobrang lakas nun, parang gusto nang lumundag ng puso ko. Samantalang si Lola Ima, hindi man lang natinag ito sa kinatatayuan. Noon ko lang din napansin na bukas pala ang bintana namin. Kung hindi pa nahagip ng paningin ko ang tila ugat ng puno na kidlat na gumuhit sa kalangitan. Akma ko sanang isasara yon nang pigilan ako ni Lola. Hayaan mo lang na bukas. Hindi naman makakapasok ang kidlat sa bahay eh. Hindi po ba kayo natatakot? Hindi, Apo. Kaibigan natin ang kalikasan. Kaya huwag ka rin matatakot tuwing umuulan at kumikidlat. Tumayo pa si Lola Ima sa tapat ng bintana at nakangiti pang pinanonood ang panakanakang pagkulog at pagkidlat. Naiiling na lang akong tumalikod. Isa sa kakaibang ugali ni Lola Ima ay ang pagiging misteryosa nito. Pakiramdam ko din na marami itong tinatago sa akin. Mula nang magdalaga kasi ako, pinagbawalan na niya akong pumasok sa silid niya. Sa maraming pagkakataon, nasisilip ko siya na nakaluhod at nagdadasal ng taimtim. Samantalang hindi naman siya reliyosa. Ni minsan hindi pa kami nakakapasok ng simbahan. May pagkakataon kasi na naiiwan itong bukas ang pinto, kaya nagagawa kong silipin ang ginagawa niya. 2 araw ding umulan. Mabuti na lamang pagdating ng araw ng Lunes ay maaliwalas ng panahon. Hindi na ako umaasa na makikita pa si Rico. Kaya ganun na lang ang gulat ko nang paglabas ko ng gate ng universidad ay naghihintay to sa akin. Anong ginagawa mo rito? Pasensya ka na kung hindi kita nasundo kinabukasan. Nagkasakit kasi ako eh. Buti nga nakabangon na ako ngayon. Nagkasakit ka pala. Kamusta ka naman ngayon? Ayos na ba ang pakiramdam mo? Magaling na ako. Kaya nga nandito na ako eh. Sa totoo lang, nag-alala rin ako sa iyo eh. Tama pala ang kutob ko na may masamang nangyari sa iyo. Kaya pala bigla kang hindi nagpakita sa akin. Nabis mo siguro ako, no? Ha? Hindi ah. Nagtataka lang ako kung bakit hindi kita nakita nung araw na yun. Sabi mo eh. Ang mabuti pa eh. Tara na muna sa plaza. Mas makakapag-usap tayo ng mas maayos doon. Ha? Ano kasi, hinihintay ako ng lola ko. Alam kasi noon na maaga ako makakauwi. Pwede ka naman magdahilan eh. Ngayon lang nga tayo nagkita eh. Hindi mo pa ako mapagbibigyan. Tsaka, sandali lang naman tayo eh. May gusto lang akong sabihin sa'yo. Sige, pero sandali lang tayo ha. Hinihintay talaga ako ng lola ko eh. Kitang-kita ko ang saya sa mukha ni Rico ng mga oras na yon dahil sa pagpayag ko.
Ilang sandali pa, sumakay na ako sa likuran ng motor niya. Malapit lang naman ang plaza doon, kaya wala pang 5 minuto ay nandun na kami. Naghanap lang kami ng mauupuan. Habang hinihintay kong magsalita si Rico, iginala ko naman ang paningin ko sa paligid. May iilan lang ang naroon, halos mga magkakapareha. Giselle, hindi ko alam kung paano at saan magsisimula eh. Tungkol saan bang sasabihin mo? Tungkol sa atin. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Gusto kita, Giselle. Unang kita ko pa lang sa'yo. Gusto na kita. Ha? Ano kasi, wala pa si isip kong bagay na yan. Tsaka, akala ko magkaibigan lang tayo. Sabi ko nga, unang kita ko pa lang sa'yo, gusto na kita. Hindi lang kaibigan ang turing ko sa'yo. Nararamdaman ko na may gusto ka rin sa akin. Aminin mo na. Naguguluhan kasi ako, Rico. Ibig sabihin lang yan, gusto mo rin ako. Kaya ka naguguluhan. Nang hindi ako umimek, hinawakan ni Rico ang kamay ko na ikinapiksi ko bigla. Pilit kong hinihilang kamay ko, pero lalo lang humihigpit ang pagkakahawak niya. Tsak, natututol si Lola Ima. Di huwag mong ipaalam sa kanya. Kung inaalala niya na magiging sagabal ako sa pag-aaral mo, huwag siyang mag-alala. Magtatapos ka ng pag-aaral mo. Hindi ako magiging hadlang sa mga pangarap mo. Dahil sa mga tinurang yun ni Rico, hindi ko na rin napigilan ang nararamdaman ko para sa kanya. Bago maghiwalay ng araw na yon, naging kami na ni Rico. Hinatid rin niya ako pagkatapos, hindi nga lang sa mismong bahay namin. Malayo pa lang bumaba na ako sa motor niya. Hinintay ko munang makaalis si Rico bago ko naglakad pa uwi. Malayo pa lang nakita ko na si Lola na nakatanaw sa may bintana. Bigla akong nakaramdam ng kaba at para pang ang bumagal ang mga hakbang ko. Nasa bungad na ako ng pinto nang umalis si Lola sa pagkakatayo sa may tapat ng bintana. Pagpasok ko agad akong lumapit sa kanya at nagmano. Pasensya na po, ko ngayon lang ako. Nag-alala lang ako sa'yo pero naiintindihan ko. Ganon siguro kapag nasa koleyo na. Maraming ginagawa. Ganun na nga po. Maiwan na muna kita, Apo. Magluluto ako ng hapunan para maaga tayong makakain. Nang tumalikod si Lola, noon lang ako nakahinga ng maluwag. Kasabay noon ang pagkaramdam ng sundot ng konsensya. Buong buhay ko kasi, hindi ko pa nagagawang magsinungaling sa kanya. Pero dahil kay Rico nagagawa ko na maglihim, bigla tuloy bumigat ang dalahin sa dibdib ko. Hanggang sa naghahapunan kami, pinansin ako ni Lola. Bakit tila ata wala kang ganang kumain? Hindi mo ba gusto ang ulam? Hindi po, La. Nagmerienda kasi ako kanina sa kantin, kaya parang busog pa po ko. Ganun ba? Naalala mo ba yung kinikwento ko sa'yo na nag-iisa kong pinsan na nakatira sa kabilang bayan? Opo, La. Si Lola Petra po, di ba? Kamusta na po siya? May sulat po ba kayo natanggap mula sa kanya? Oo. Ang nagpadala yung mabait niyang kapitbahay. 1 buwan na pala siyang namayapa. Ho? Bakit ngayon nyo lang nalaman? Bakit kailangan pa pong paabuti ng 1 buwan bago ipadala ang sulat sa inyo? Yun daw kasi ang mahigpit na bilin ng pinsan ko. Ayaw daw nito na makita ko pa ang huling paghihirap niya sa mundong ito. Ano daw po ang ikinamatay niya? Sa pagkakatanda ko po, kahit nasa 90 na ang edad ng pinsan nyo malakas pa rin po siya at walang iniindang sakit. Hindi sinabi sa sulat. Basta nagpaalam na siya sa sulat niya. Ayos lang po ba kayo, La? Oo naman, Apo. Nalulungkot lang ako kasi wala ako sa tabi ng pinsan ko nung namatay siya. Ay, ganun talaga ang buhay. Una-unahan lang.
Kung gusto niyo po na mahihinga na sa loobin niyo, nandito lang ako ha. Salamat, Apo. Alam ko naman na maaasahan kita sa lahat ng oras. O paano? Ikaw na ang bahala sa pinagkainan natin, ha? Papasok na ako sa silid ko muna. Medyo nabigla kasi ko sa nalaman ko eh. Gusto ko lang muna mapag-isa. Tumango lang ako kay Lola. Siya naman tumayo na at pumasok sa silid nito. Ako naman para lalong bumigat ang dinadala dahil sa nalaman. Ang Lola Petra na lamang ang alam kong kamag-anak namin. Malapit talaga ang lola ko sa kanya. Huling nakita ko siya nung high school pa ako. Yun ang huling pagkikita ng dalawa kong lola. Mula noon sa sulat lang sila nagkukumustahan. Sa pagkakaalam ko pa matandang dalaga ang pinsang yun ni Lola. Hindi rin makwento si Lola tungkol sa kanya. Kaya konti lang ang nalalaman ko sa kanya. Iniligpit ko na lang ang pinagkainan namin ni Lola. Tuluyan na rin kasi ako nawalan ng ganang kumain. Samantala, wala akong kamalay-malay na meron na palang kakaibang nangyayari sa kwarto ni Lola. Nasa harapan ng isang altar si Lola Ima, habang paulit-ulit na binabasa ang sulat na galing sa namayapang pinsan. Kinuyumos niya yun sa kanyang palad bago tumingala sa altar. Ang mga itim na kandila na nasa harapan nito ay biglang namatay ang apoy, na para bang hinangin ng malakas. Kinabukasan masigla akong gumising at gumayak para pumasok sa eskwelahan. Dahil sa pagmamadali, tinanggihan ko ang almusal na niluto ni Lola para sa akin. Nagdahilan na lang ako na maraming gagawin. Kulang na lang takbuhin ko ang lugar kung saan naroon si Rico at naghihintay sa akin. Hinihingal pa ako nang makalapit sa kanya. Agad akong sumakay sa motor niya. Pagkatapos ng klase, bago umuwi, ipinapasyal niya muna ako. Katulad ng araw na yun, kumakain kami sa nag-iisang fast food na yun sa bayan. Sa totoo lang kinakabahan ako. Paano kung malaman ni Lola ang tungkol sa atin? Bakit? Sasabihin mo ba sa kanya? Alam mo namang malaki ang pagtutol niya sa akin. Hay, hindi kasi ako sanay na maglihim sa kanya. Gabi-gabi akong binabagabag ng konsensya ko. Kung gusto mo sabihin natin sa kanya mamaya ang relasyon natin. Ano? Nahihibang ka na ba? Hindi ba sinabi ko kung bakit tutol na tutol siya sa'yo? Lalo kanyang aayawan at magagalit siya sa akin kapag nalaman niyang naglihim ako sa kanya. Yun naman pala Wala tayong pagpipilian kundi ilihim na muna sa kanyang relasyon natin. Maliban na lang kung gusto mo na makipagkala sa akin. Siyempre hindi. Hindi ko lang kasi maiwasan na mag-alala Naiintindihan naman kita Huwag ka rin mag-alala. Kahit ano pang mangyari, nandito na ako para sa'yo. Salamat ha. Nawawala ang takot sa dibdib ko kapag nandyan ka at sinasabi mo yan. Mabuti pa ubusin na natin to para may oras pa tayo mamasyal. Rico, pwede bang sa ibang araw na lang? Baka hinihintay na ako ng lola ko Okay, sabi mo Huwag ka namang magtampo. Babawi na lang ako sa isa susunod. Kailangan din kasi nating mag-ingat Okay lang. Sabi ko nga naiintindihan kita. Sige na, tapusin mo na yung pagkain mo para maitid na kita sa inyo. Hindi na ulit nagsalita si Rico habang kumakain kami. Hanggang sa maihatid na niya ako, kumibudili na siya sa akin. Nang makababa ako sa likod ng motor niya, tinanguan niya lang ako at umalis na. Nasundan ko na lang siya ng tingin habang papalayo. Isa sa napansin kong pag-uugali ng binata ay ang pagiging matampuhin nito tuwing tumatanggi ako sa mga imbitasyon niya. Pagdating naman sa bahay, naabutan ko si Lola na naggaganchilyo. Simula't bata ayon kay Lola ay yun ang paborito niyang gawain na namana niya sa kanyang ina. Nagmano lang ako at pagkatapos ay pumasok na ako sa silid ko. Hindi ko na nakita ang makahulog ang titig sa akin ni Lola. Bandang 6:00 tinawag na ako ni Lola para sa hapunan. Hindi pa ako nakakaramdam ng gutom. Kaya lang baka magduda siya kung sasabihin kong busog pa ako.
Kinabukasan pagkatapos ng klase ko, muli akong sinundo ni Rico. Batid kong nawala na ang pagtatampo niya sa akin. Katulad ng dati, namasyal kami at kumain sa labas. Hanggang ang lihim naming relasyon ay umabot na ng 1 buwan. At minsan na rin may nangyari sa amin. Nang araw na yun, maaga ko umuwi ng bahay. Hindi kasi ko nasundo ni Rico ng araw na yun na ipinagtataka ko. Dahil may usapan kaming mamamasyal muna bago ko ihatid. Pagpasok ko sa bahay, sinalubong agad ako ni Lola ng sampal. Halos mabingi ako sa sampal na yun. Nabitiwan ko ang mga dala kong libro at nasa po ang pisnging nasaktan. Nagtataka naman akong napatingin kay Lola. Kitang-kita ko ang galit sa mga mata niya. Nanginginig ito sa matinding galit. Bakit niyo po ako sinampal? Anong ginawa ko? Nagtatanong ka pa, talagang babae ka? Wala kang pinagkaiba sa nanay mo. Pagdating sa pag-ibig, pareho kayong marumpok. Hindi ko po kayo maintindihan, Lola. Huwag ka na magkaila. Akala mo ba mapaglalalangan mo ko? Ha? Kailan ka pa natutong magsinungaling? Sinabihan na kita na layuan mo ang lalaking yun, pero anong ginawa mo? Sinuway mo pa rin ako. Hayaan niyo po akong magpaliwanag, Lola. Ano pang ipapaliwanag mo? Ganyan ka ba kasabik sa lalaki para suwayin ang pinag-uutos ko? Mahal ko po si Ricola. Nagmamahalan po kami. Mahal? Anong alam mo sa pagmamahal? Kailan mo lang siya nakilala, mahal mo na agad? At isa pa, 19 anyos ka pa lang. Anong alam mo sa pagmamahal? Dapat ang inaatupag mo yung pag-aaral mo, hindi ang paglalande. Tama na po, Lola. Tunay po ang nararamdaman ko para kay Rico. Maniwala man kayo o sa hindi, mahal ko po talaga siya. Mahal mo siya? Siya, mahal ka ba talaga niya? Sigurado po akong mahal niya ako. Ay, binigay ko naman lahat sa iyo. Ano pa bang kulang? Saan ba ako nagkamali sa pagpapalaki sa iyo? Lola, hindi po kayo nagkulang sa akin. Utang ko po sa inyo ang pag-aarugan ninyo sa akin. Mahal ko po kayo. Pero sana po, maunawaan niyo na nagmamahalan po kami ni Rico. Wala naman po magbabago eh. Magtatapos po ako gaya ng pangako ko sa inyo. Sana nga, Apo, hindi ka nagkamali sa desisyon mong yan. Parang dinudurog ang puso ko sa nakikita kong anyo ni Lola. Tingin ko lalo siyang tumanda. Kitang-kita rin sa kanyang labis na pagkadismaya sa nalaman tungkol sa akin. Gusto ko pa sanang magtanong kung paano niya nalaman ang tungkol sa amin ni Rico. Pero natakot na ako mag-usisa pa. Sa hapunan wala kaming imika ni Lola. Ilang sandali lang, nauna na siyang tumayo at walang paalam na pumasok sa silid nito. Nang sulyapan ko ang plato niya, hindi man lang nabawasan ang pagkain niya. Parang gusto na namang tumulo ng mga luha ko. Bigla ko kasing naalala ang mga pag-aalaga sa akin ni Lola noon. Tapos ngayon, pinasama ko ang loob niya. Oo, mahigpit siya sa akin dahil ayaw niya lang ako matulad sa nanay ko. Bigla tuloy akong nalito sa nararamdaman ko. Ayokong bigyan ng sama ng loob si Lola, pero gusto ko rin namang maramdaman na maging normal ang buhay ko na may minamahal. Hanggang nung paghiga, dala-dala ko sa dibdib ko ang bigat ng problemang kinakaharap ko. Kinabukasan hindi ko na nagisnan si Lola. Hindi ko alam kung saan siya pupunta ng ganon kaaga. Nag-iwan naman siya ng pagkain sa lamesa kaya kahit wala akong gana, kinain ko pa rin ang niluto niya. Lalo tuloy bumigat ang nararamdaman ko. Dahil sa kabila ng ginawa ko, pinagsisilbihan pa rin ako ni Lola. Noong hapon hinintay ko si Rico na dumating pero hindi siya nagpakita. Hanggang ang paghihintay ko sa kanya ay inabot na ng ilang linggo.
Hindi ko maiwasan ang kabahan kaya kahit nakakaya, pinuntahan ko na siya sa bahay nila. Pero ang kasambahay lang nilang naabutan ko. Bigla ring nanikip ang dibdib ko sa narinig kong sagot niya nang tanungin ko si Rico. Anito, mahigit 1 linggo nang wala ang pamilya ng binata sa bahay. Umuwi muna ng probinsya. Nang tanungin ko kung saan at kailan babalik, hindi alam ng babae. Hindi ko maalala kung paano ko nakauwi nun sa bahay. Basta ang alam ko, luhaan akong nakarating. Mabuti na lang wala noon sa bahay si Lola. Napapansin kong laging wala siya sa bahay. Natatakot naman ako mag-usisa. Lumipas pa ang 1 buwan. Tuluyan nang hindi nagpakita si Rico sa akin. May problema ka ba? Ho, wala po la. Bakit yun naman po naitanong? Napapansin ko kasi na para kang laging tulala. Tila ba laging naglalakbay ang isip mo kung saan? Ang lalaki bang yon? Hindi po la. Wala po kaming problema. Ay, napag-isip-isip ko na baka pwede kong bigyan ng pagkakataon na patunayan ng lalaking yun kung talagang malinis ang intensyon niya sa'yo. Bakit po nagbago ang isip nyo? Kesa naman kung saan sa kayo magkita. Gusto kong papuntahin mo siya dito sa bahay natin. Sasabihan ko po siya kapag nagkita kami. Mahal kita, Apo. Kaya labis akong mahigpit sa'yo. Balang araw kapag naging magulang ka na, maiintindihan mo rin ako. Patawarin niyo po ako, Lola, kung nagsinungaling man ako sa inyo. Natakot po kasi ako. Nauunawaan kita, Apo. Kapusukan ninyo ang ganyang edad. Mas natatakot ako na makagawa ka ng maling desisyon kung paghihigpitan kita. Kaya binibigay ko na sa iyo ang kalayaan mo. Pero sana alam mo ang limitasyon ng mga ginagawa mo para hindi ka mapahamak gaya ng nanay mo. Opo, La. Tatandaan ko pong lahat ng sinabi nyo. Kailan mo papupuntahin ang binatang yon? Rico ang pangalan niya, hindi ba? Opo, La. Medyo abala lang po siya ngayon. Pero kapag po nagkita kami, sasabihin ko po sa kanya agad. Tsak po na matutuwa yun. Matagal na po kasi niyang gustong dumalaw rito sa atin eh. Ako lang po yung pumipigil. Sabihan mo lang ako para kahit papano makapagluto man lang ako ng masarap. Tumango na lang ako kay Lola. Nagsisikip na kasing lalamunan ko noon. Baka anumang sandali mapabulalas ako ng iyak. Nang nakahiga na ako, doon ko ibinuhos ang lahat ng luha sa mga mata ko. Impit lang ang pag-iyak ko. Baka kasi marinig ako ni Lola na nasa kabilang silid lang. Naninikip ang dibdib ko dahil kung kailan payag na si Lola sa relasyon namin. Tsaka naman naglaho si Rico. Hindi ko alam ang iisipin ko sa kanya. Piping dasal ko na lang na sana bumalik na si Rico. Pilit ko ring nilalabanan ng takot na unti-unting umaahon sa dibdib ko sa dahilan ng pag-alis nito. Hindi ko na malay na makakatulugan ko ang pag-iyak. Kinabukasan hindi ko maitago ang pamumugto ng mga mata ko. Nanunuri ang tingin sa akin ni Lola nang makita niyang itsura ko. Umiyak ka ba? Masakit po kasi yung ulo ko kagabi, La. Hindi po ako pinatulog. Ubos na rin po kasi yung gamot ko. Kaya hindi ako nakainom. Sigurado ka bang yan ang dahilan? Oo naman po. Mamaya nga po bibili ako ng gamot. Hay, baka kasi may inililihim ka na naman sa akin Wala po, La. Huling paglilihim ko na po yung tungkol sa amin ni Rico. Nangako po ko na hindi na magsisinungaling pa. Ayoko naman po na mag-alala kayo sa akin. Kahit kailan naman hindi nabawasan ang tiwala ko sa'yo sa kabila ng ginawa mo. Ang mabuti pa maupo ka na dito para kumain. Sabay na po kayo sa akin. Namimiss ko na po kasing kasabay kayo sa almusal.
Lagi na lang po kasi ako nauunang kumain sa umaga eh. Sige. Sasabayan na kita. Pilit ko nalang itinago ang tunay kong nararamdaman kay Lola. Tumatawa ako sa harapan niya para wala siyang mahalata sa dinadala kong suliranin. Nang pumasok ako sa eskwelahan, papaling-paling ako ng tingin. Lahat ng may motor ay tinitingnan ko. Nagbabaka sakali kasi ako na baka si Rico yun. Hanggang nang uwian, umaasa pa rin ako na basta na lang susulpot sa labas ng gate ang binata para sorpresahin ako. Ngunit lumipas ang ilang linggo. Hindi na talaga ito nagpakita sa akin. Ilang araw na akong matamlay at walang gana sa lahat ng bagay. Gusto ko na lang lagi akong nakahilata. Laging pagod na pagod ang pakiramdam ko. Tuwing umaga rin, lagi akong nagigising na parang hinahalukay ang sikmura. Nangihina na rin ako pagkatapos sumuka dahil wala naman talagang inilalabas ang tiyan ko kundi puro laway. May sakit ka ba? Ho? Wala pula. Baka po nalamigan lang yung sikmura ko. Si Rico, kailan mo balak papuntahin sa bahay natin? Ano po kasi, umuwi po siya sa probinsya. Pero pabalik din naman po kapag naayos na ang problema doon. Mabuti pa, magtimpla ka ng mainit na gatas para guminhaw ang pakiramdam mo. Opo, pupunta na po ako sa kusina. Ramdam kong nakasunod na titig sa akin ni Lola. Lalo tuloy akong nakakaramdam ng takot. Lalo't nabanggit na naman niyang tungkol kay Rico. Habang lumilipas ang mga araw, lalo akong naguguluhan. Isang umaga pagkatapos naming mag-almusal, nagpaalam ako kay Lola na pupunta lang sa bayan para bumili ng mga gamit ko para sa pasukan. Agad naman akong pinayagan. Lingid sa kanya, pupuntahan ko si Rico sa bahay nila. Nagbabaka sakali akong bumalik na siya galing probinsya. Malayo pa lang ako, natanong ko na si Rico sa loob ng bakuran nila. Nililinis nito ang motor nito. Bukas ang gate kaya naman tuloy-tuloy na akong pumasok. Hindi maitago ni Rico ang pagkagulat nang makita akong nakatayo sa harapan niya. Alanganin ang ngiti nito sa labi at naging mailap ang mga mata. Hindi ko yun pinansin dahil nag-uumapaw sa tuwa ang puso ko. Anong ginagawa mo rito? Pinuntahan kita. Bakit hindi ka malang nagpaalam sa akin na uuwi ka ng probinsya? Anong ginawa mo doon? Bakit ngayon ka lang umuwi? Teka, isa-isa lang ang tanong. Tsaka, huwag tayo dito mag-usap. Hindi ka ba natutuwa na makita ako? Natutuwa naman. Nagulat lang ako na nagpunta ka rito. May maganda nga pala akong balita sa'yo. Payag na si Lola sa relasyon natin. Katunayan nga niyan, gusto niyang pumunta ka sa bahay namin. Talaga? Bakit kaya nagbago ang isip niya? Samantalang dati galit na galit siya sa akin. Hindi na mahalaga kung ano ang dahilan ni Lola. Ang mahalaga hindi na natin kailangan magkita ng patago. Oo nga. Giselle, pwede bang sa ibang araw lang tayo mag-usap? Nakikiusap ako. Bakit ba may palagay akong meron kang itinatago sa akin? Ano ba kasi ang nangyari sa probinsya? Giselle, mahirap kasing ipaliwanag. Tsaka wala akong oras ngayon. Umuwi ka na lang muna. Baka kasi makita ka pa ng mga magulang ko eh. Sila nga ba ang dahilan? Oo naman, sige na. Hindi mo ako kailangang ipagtulakan. Aalis naman ako. Pero mangako ka na hindi ka na ulit aalis nang hindi nagpapaalam. Oo, pangako yan. Tsaka, hindi na ako aalis. O sige na, aalis na ako. Magkita na lang tayo. Nahinto ako sa pagsasalita nang may lumabas na babaeng nakasuot ng bulaklaking duster. Mahaba ang buhok nito na halos umabot na sa bewang. Hindi ko alam kung bakit tila na malikmata ko sa pagtitig sa babae. Marahil dahil sa kakaiba nitong ganda.
Maamo kasi ang mga mata nito na tila nangungusap sa pagtitig sa akin. Nagtatakang anyo nitong pinagpalipat-lipat pa ang mga mata sa amin ni Rico. Nasundan ko ang kamay niya nang bigla yung humawak sa maumbok nitong tiyan. Nang titigan ko ang mukha niya, may bakas yun ng awa sa akin. Nagpaalam ito kay Rico na papasok muna sa loob ng bahay dahil mainit. Tulala akong napatitig kay Rico na hindi na makatingin sa akin ng diretso habang minamasahe ang kanyang batok. Sino yun? Imposible namang kapatid mo yun. Mga bata pa ang mga kapatid mong babae. Tingin ko doon mas matanda siya sa akin. Galing ba siya ng probinsya? Mabuti pa nga siguro na malaman mo na. Kesa naman sa ibang tao mo pa malaman. Hindi ako tanga, Rico. Ayoko. Huwag mo nang sabihin. Ayokong marinig. Asawa ko na si Micaela. Kasal na kami. Yun ang dahilan kung bakit biglaan ang pag-uwi ko sa probinsya nila. Patawarin mo ako. Buntis na kasi siya eh. Kailangan ko siyang panagutan. Niloko mo ako. Bakit? Akala ko ba nagbago ka na? Bata ka pa naman eh. Marami ka pang makikilala na mas higit pa sa akin. Pero mahal kita. Ikaw lang ang minahal ko. Alam ko na noon ka pa may crush sa akin. Paghanga lang yan. Hindi totoong pag-ibig. Kaya sinamantala mo naman. Ako lang kasi ang nakilala mong na lalaki. Kapag ibinaling mo ang mga mata mo sa iba, tsak na mabilis pa sa 4:00, makakalimutan mo ko. Hindi ganun kadali yun. Binigay ko sa'yo hindi lang ang pagmamahal ko. Lahat sa akin ibinigay ko sa'yo. Bakit? Minsan lang naman yun ah. Hindi mo kailangang isumbat. Ano kung magbunga rin yung nangyari sa atin? Nakita ko sa mukha ni Rico ang pagkalito. Hindi siya agad nakaimik. Sa huli na patungo na lang siya. Parang sasabog ang dibdib ko kaya iniyak ko na lang sa harapan niya. Nakatingin lang siya sa akin. Ni hindi man lang ako magawang aluin. Ilang sandali pa pinilit kong tumahan. Pinahid ko ang mga luha ko pero patuloy pa rin sa pag-agos ang mga yun sa mga mata ko. Lumabas muli ang asawa nito at tinanong kung tapos na kaming mag-usap. Hindi ako lumingon. Ayokong makita nito ang itsura ko. Mukhang may lakad ang mga ito dahil narinig ko pang sinabi ng babae na mahuhuli na sila sa appointment nila sa doktor. Nang marinig ko yun, parang gusto ko na namang pumalahaw ng iyak. Pero huminga na lang ako ng malalim at naglakad na palayo. Narinig ko pang tinawag ako ni Rico, pero hindi na ako lumingon pa. Pagdating sa bahay, nagkulong na lang ako sa kwarto. Hindi ko na pinansin ang mga tanong ni Lola kung anong nangyari sa akin. Kahit anong pagkatok niya sa may pinto, hindi ako tumayo para pagbuksan siya. Dahil sa labis na pag-iyak, hindi ko na malaya na nakatulog pala ako. Madilim na sa labas ng bintana nang magising ako. Mabigat pa rin ang pakiramdam ko pero pinilit kong bumangon at lumabas ng silid. Naabutan ko si Lola na nakaupo lang sa may sala at nakatingin sa kawalan. Galing ako sa bayan kanina. Nakita ko si Rico na may kasamang babae. Yun ba ang dahilan kung bakit ka umiiyak na umuwi? Nakausap ko po si Rico. Sabi niya, asawa na daw niya yung babae. Sabi ko na nga ba eh. Tama talagang kutob ko sa kanya simula pa lang. Ikaw lang naman ang matigas ang ulo na gustuin siya eh. Sabi niya po kasi, mahal niya ako. Noon pa niya ako gusto. Nag-aalangan lang daw siya kasi dahil sa inyo. Mabuladas talaga ang mga lalaki, Apo. Lahat ng magaganda ay sasabihin nila para makuha lang ang isang babae. Kahit nga yung pinaka-imposible, ipapangako nila. Sana man lang nakipaghiwalay siya sa akin. Kung hindi ko pa siya pinuntahan,
Wala pa akong malalaman. Sige lang, Apo. Umiyak ka lang. Nandito lang ako para umalalay sa pinagdadaanan mo. Pero sana, pagkatapos ng lahat ng ito, maging aral na sana ang nangyari sa'yo. Hindi ko na napigilan na yumakap kay Lola. Sa dibdib niya ako umiyak na umiyak. Para akong batang nagpapakampi dahil sa kasawiang naranasan ko. Lumipas ang mga araw na lagi akong tulala. Nakatingin sa isang direksyon kung saan madalas iparada ni Rico ang motor niya para hindi makita ni Lola. Noong bandang hapon, dumating si Lola na masaya. May dala pa nga siyang tinapay galing sa bakery sa bayan. Nagkasundo na po siguro kayo ng taong bibili ng mga baboy nyo. Oo, Apo. Bukas ay darating sila para kunin ng mga alaga nating baboy. Malaki-laki rin ang makukuha nating pera. Mabuti naman po at hindi na sayang ang pagod at oras yun sa pag-aalaga. Pasensya na po kayo, Lola, kung hindi ko kayo natutulungan. Hindi mo kailangan humingi ng pasensya. Abala ka sa pag-aaral kaya hindi mo ko kailangan tulungan. Nahihiya lang po kasi ako sa inyo. Lagi na lang po kasi kayo naghahanap buhay eh. Samantalang ako, Ayoko nang marinig pa ang mga sasabihin mo. Ang gusto ko makapagtapos ka ng pag-aaral. Yun lang ang tanging maipamamana ko sa'yo kapag nawala na ako. opo, pangako ko po na magtatapos ako ng pag-aaral. Ang mabuti pa kainin na natin tong dala kong tinapay. Sige po, ikukuha ko lang po kayo ng maiinom. Hindi ko na naituloy ang iba ko pang sasabihin dahil bigla akong nakaramdam ng pagkahilo. Dama ko rin ang panlalamig ng mga kamay ko. Bago magdilim ang paningin ko, narinig ko pa ang pagtawag sa akin ni Lola na parang nanggagaling sa malayo. Nagising na lang ako na nasa sariling silid na ako. Nasa tabi ko rin si Lola habang pinupulsuhan ako. Bakas din sa kanyang mukha ang labis na pag-aalala. May luha pa sa kanyang mga mata. Ano pong nangyari? Huwag ka munang bumangon, Apo. Magpahinga ka muna riyan. Kaya ko naman po. Siguro po mababa ang dugo ko kaya ako nahilo. Bala ko na rin po magpatingin sa doktor para makahingi na rin ng reseta ng vitamins na pwede kong inumin. Ay, hindi dahil sa sinabing mong yan kaya ka nahimatay. Hindi ko po kayo maintindihan, Lola. Magtapat ka nga, Apo. May nangyari ba sa inyo ng Rico na yon? Ho? Bakit niyo po itinatanong ang bagay na yan, Lola? Magsabi ka ng totoo. May nangyari ba sa inyo ng lalaking yon? Patawarin niyo po ako, Lola. Talaga bang hindi mo na pinahalagahan ang mga pangaral ko sa'yo? Wala kang pinagkaiba sa nanay mo. Pareho niyo akong binigo. Humagulgol na lang ako ng iyak. Magkahalong takot at hiya ang nararamdaman ko dahil sa malaking kasalanang ginawa ko. Hindi ko matingnan si Lola habang umiiyak ito. Noon ko lang siya nakita na umiyak ng ganon. Nang akma ko na siyang hahawakan, iwinaksi niya ang kamay ko. Nang humupa ng emosyon namin, tahimik lang akong nakayuko. Nakatalikod sa akin si Lola habang nakatanaw siya sa labas ng bintana. Walang dapat sisihin kundi ang lalaking yon. Sinamantala niya ang kabataan mo. Ang kawalang muwang mo sa mundo. Ang pagiging inosente mo. Kailangan panagutan niya ang nangyari sa inyo. Ginusto ko rin po, Lola, ang nangyari. Kasalanan ko rin po. Nagpadala ako sa bugso ng damdamin ko. Huwag mo nang ipagtanggol ang lalaking yon. Hindi mo alam kung paano patunguhan ng isang katulad niyang nag-aanyong tupa. Kung talagang malinis ang intensyon sa'yo ng lalaking yon, hindi niya hahayaan na masira ang buhay mo.
Ano pong gagawin natin, La? Paano po kung tama kayo sa hinala nyo na buntis ako? Natitiyak ko ng buntis ka. Kahit hindi ka pa natitingnan ng isang doktor. Ano pong mukha ang ihaharap ko sa mga taga rito? Yan pa ba ang iniisip mo? Kung anong naranasan ng nanay mo noon na panlilibak sa ibang tao, ganon din ang dadanasin mo. Ihanda mong sarili mo sa matinding kahihiyan. Napuno ng takot ang dibdib ko. Lalo akong napaiyak. Parang gusto kong ibalik ang nakaraan para maituwid ko ang pagkakamali ko. Lingid pala sa akin. May pinaplano ng lola. Kinabukasan maaga siyang umalis. Alam kong malaki pa rin ang hinanakit niya sa akin dahil hindi niya ako iniimik. Hindi rin siya nagpaalam kung saan pupunta. Habang naghihintay ako sa bahay, wala akong kamalay-malay na magkaharap na pala ng mga oras na yun si Lola at Rico. Huwag niyo na po akong guluhin. May asawa na po ako. Guluhin? Yan pa bang inaalala mo pagkatapos mo sirain ang kinabukasan ng apo ko? Ang apo niyo naman ang lapit sa akin eh. Malandi po yung apo niyo. Kanino pa ba siya magmamana kundi sa nanay niya? Huwag mong matawag-tawag na malandi ang anak ko't apo. Baka pagsisihan mo ang mga lumalabas sa bibig mo. Pwede po ba? Umalis na kayo rito. Baka makita pa kayo ng misis ko eh. Tigilan niyo ng panggugulo sa akin. Panagutan mo ang ginawa mo sa apo ko. Talaga bang hindi kayo makaintindi? Sa bagay nga, ganyan yata kapag walang pinag-aralan eh. Hindi nakikita sa taas ng pinag-aralan ng tunay na kulay ng isang tao. Katulad mo, sino mag-aakala na isa ka palang buitre na naninila ng isang inosenteng dalaga? Hindi ka ba talaga titigil na matanda ka? Talagang inuubos mo ang pasensya ko ha? Hindi mo ko kilala, lalaki. Mula ngayon, pahalagahan mo na ang bawat sandali ng buhay mo. Nanakot pa talaga? Ano bang magagawa ng isang matandang hukluban na katulad mo? Aba, anong iningisi-ngisi mo dyan? Ano yung binubulong-bulong mo ha? Hanggang tumalikod si Lola. Hindi siya tumigil sa kakabulong na tangi siya lang ang nakakaalam. Napapakamot na lang si Rico na sinundan ng tingin ng lola ko. Samantala hindi naman ako mapakali sa bahay. Nag-aalala na ako kay Lola dahil kanina pang umaga umalis. Hanggang ngayon hindi pa rin siya bumabalik. Panay ang tanaw ko sa labas ng bintana. Nagbabaka sakali akong parating na si Lola. Hanggang sumapit ang gabi, nakatulog na nga ako sa sala. Naalimpungatan na lang ako nang makarinig ako ng mahihinang kaluskos. Pagmulat ko ng mga mata, nasa harapan ko na si Lola. Agad ako napabangon sa pagkakahiga ko. Saan po kayo nagpunta, Lola? Kanino ko pa po kayo hinihintay? Nag-aalala na po kasi ako sa inyo. May inasikaso lang akong mahalagang bagay. Kumain na po ba kayo? Oo, pumasok ka na sa silid mo. Magpapahinga na rin ako. Wala po. Magpapahinga na rin po ako. Gusto ko pa sanang magtanong kay Lola kaya lang nahalata kong ayaw niyang makipag-usap. Nang gabing yun hindi agad ako nakatulog. Naririnig kong mahinang pag-iyak ni Lola sa kabilang silid. Gusto ko sanang puntahan siya. Kaso nag-aalangan ako dahil alam kong ako ang dahilan kung bakit siya umiiyak. Pati tuloy ako na paiyak na rin. Kinabukasan parang walang nangyari. Naabutan ko si Lola na maagang nagluluto ng almusal namin sa kusina. Ngumiti pa siya sa akin nang malingunan ako. Sa bugso ng damdamin, nilapitan ko si Lola at niyakap mula sa likuran. Hindi ko na napigilan ng pagbalong ng luha ko sa mga mata hanggang tuluyan na ako mapaiyak. Tahan na, apo. Hindi ako galit sa'yo. Nagtatampo lang pero mawawala rin ito. Patawarin niyo po ako kung pati kayo nahihirapan, ha?
Ayoko pong makikita kayo umiiyak ng dahil sa akin. Hindi, Apo. Huling pag-iyak ko na yun kagabi. Ayoko na rin na nakikita kang umiiyak. Kakayanin natin ang pagsubok na to na magkasama. Opo, Lola. Malalagpasan din po natin to. Huwag niyo lang po ako iiwan. Hindi kita iiwan. Hindi pa sa ngayon. Hindi na ako nagpatuloy sa pag-aaral dahil masela ng aking pagbubuntis at dala na rin ng hiya. Hindi ko na lang pinapansin ang mga mapanghusgang tingin sa akin ng mga tao tuwing pumupunta ako sa center para magpa-check up. Tiping dalangin ko lagi tuwing lumalabas ako ng bahay. Sana hindi mag-cross ang landas namin ni Rico at ng asawa nito. Hindi ko kasi alam ang mangyayari kung magkakaharap-harap kaming tatlo. Habang lumalaki ang tiyan ko, pahirap din ang pahirap ang aking kalagayan. Naging mababaw din ang mga luha ko. Basta na lang ako napapaiyak sa isang tabi. Ganyan talaga ang mga buntis. Emosyonal palagi. Naalala ko nanay mo nung ipinagbubuntis ka niya. Araw-araw siyang umiiyak. Kaya naman nung ipinanganak ka niya naging iyakin ka tuloy. Ang galing mo pa naman tumiming ng iyak. Kung kailan gabi saka naman papalahaw ng iyak. Buong gabi tuloy kami puyat ng nanay mo. Sana naman po ay huwag magmana sa akin na magiging anak ko. Basta iwasan mo lang ang parating umiiyak. Sa kabila na nangyari sa'yo pilitin mo pa rin na maging masaya. Masarap din na maging ina. Kaakibat nga lang nito ang hirap. Pero sinasabi ko sa'yo, sulit ang lahat ng yon lalo na kapag nakikita mong umingiti ang anak mo. Opo, Lola. Hindi lang po yun. Sisikapin ko pong maging mabuting ina sa kanya. Ganyan nga, Apo. Nang sumunod na mga araw, laging umaalis si Lola. Hindi naman niya sinasabi sa akin kung saan siya nagpupunta. Wala pala akong kamalay-malay na may ginagawa ng paghihiganti si Lola laban kay Rico. At idinamay pa niyang asawa at anak nito. Nasa loob ng isang yungib si Lola ng mga oras na yon. Nakaupo siya sa gitna ng mga nakasinding kandila na kulay itim, lila at pula. Hawak niyang isang itim na libro na naglalaman ng mga itim na orasyon. Umuusal siya ng panalangin para tawagin ng prinsipe ng kadiliman para lalong mapalakas ang kanyang kapangyarihan. Binasa niyang nakasulat sa isang pahina ng itim na libro. Nakasulat yun sa Latin na salita. Paulit-ulit niya yung binigkas hanggang sa mamaos na si Lola Ima. Nang mga oras din yun, ang asawa ni Rico na hindi pa naman kabuanan ay biglang sumakit ang tiyan. Mabuti na lang may kumadrona na nakatira malapit sa bahay nila. Agad yun pinatawag. Hindi ba sa susunod na buwan pa manganganak ang asawa mo? Ganun na nga po, Tay. Hindi ko po alam bakit napaaga. Dapat siguro dali na natin si Micaela sa bayan. Ipaubaya mo na lang muna kay Aling Carmen. Kapag dinala mo siya sa ospital, malamang sa daan pa lang abutan na rin siya ng panganganak niya. Kahit pinapakalma ng ama si Rico, hindi pa rin siya mapalagay. Labis ang kanyang pag-aalala ng mga oras na yon dahil hindi pa naman kabuanan ng asawa. Mula sa labas dinig niya ang hirap na pag-iri ng asawa at impit nitong pag-iyak. Napalingon bigla si Rico sa kanyang ama na bigla itong sumigaw. Pagtingin niya rito, itinataboy nitong uwak na nakadapo sa may bintana. Nagtagumpay naman ang ama niya na maitaboy ang uwak palayo. Sa dami-dami ng pwedeng dapuan, dito pa talaga sa bintana natin. Hindi po ba masamang pangitain na makakita ng uwak? Sabi ng mga matatanda, oras na may makitang uwak sa isang lugar, mayroong mamamatay. Ay, hindi makakatulong kung mag-iisip pa ng ganyan. Tsaka kasabihan lang naman yun. Sana nga po.
Pareho silang natigilang mag-ama nang malakas na tumili si Micaela. Dali-daling pumasok si Rico sa silid. Pawisan at puno ng dugo ang katawan ng asawa. Natakot na nagsusumiksik sa sulok ng higaan. Ang matandang kumadrona naman, parang natuklaw ng ahas ang itsura habang nakatitig sa pumapalahaw na sanggol. Nang silipin ni Rico ang sanggol, ganun na lang ang sindak niya sa itsura nito. Nakakatakot ang mukha nito na parang halimaw. Kulubot ang mukha nito at parehong luwa ang mga mata. Buong katawan din ng sanggol ay parang may itim na balat na may balahibo. Hindi! Hindi ko anak yan! Wala akong halimaw na anak! Ilayo mo sa akin ang sanggol na yan! Mahabaging langit! Anong sumpa ang tumapo sa anak niyo? Nang gabing yun nagkagulo sa bahay nila Rico dahil sa nakakatakot na sanggol na isinilang ng asawa nito. Mula ng gabing yun, hindi na makausap ng matino ang asawa ni Rico. Lagi lang itong tulala at sumisigaw tuwing nakikita ang sinilang na sanggol. Wala silang kamalay-malay na ang lola ko may kagagawan ng mga nangyayari. Kinabukasan kakaibang siglang pinamamalas ni lola na ipinagtataka ko. Bakit po parang ang saya nyo? Maganda po ata ang gising nyo ah. Tama ka, Apo. Isa ito sa pinakamagandang gising ko. Lola, may iba nga pala ako. Saan po ba kayo nagpupunta? Bakit po palagi kayong umaalis? Tapos, gabing-gabi na kayo umuwi. Ay, sinabi ko na may importante lang akong inaasikaso. Matatapos na rin kung ano man yung ginagawa ko. Ibig pong sabihin aalis pa rin po kayo? Ganun na nga, Apo. Isipin mo na lang na para sa'yo din ang ginagawa kong ito. Para sa oras na panganganak mo ay hindi ka gaanong mahirapan at maging malusog ang sanggol na isisilang mo. Kung ano man po ang ginagawa nyo mag-iingat lang po kayo. Baka mapano po kayo sa labas Makahulugang ngumiti sa akin si Lola. Pagkatapos binalikan na niya ang ginagawa niya. Tuwing gabi bago ako matulog, laging nagsisindi si Lola ng kandila sa kwarto ko. Kakaiba ang kandila na yon dahil meron yung inilalabas na kakaibang halimuyak. Mula nga noon, lagi nang mahimbing ang pagtulog ko. Tila ba pinapawi nito ang lahat ng bigat na dalahin ko sa dibdib. Kaya naman laging magaan ang pakiramdam ko paggising ko sa umaga. 1 buwan na lang ay manganganak na ako. Pero hanggang sa mga sandaling yon, ay wala pa rin akong kaalam-alam sa ginagawa ni Lola. Katulad ng araw na yon, umalis na naman siya. Dahil nasanay na ako, hindi na ako nag-uusisa pa. Dumiretso si Lola sa kuweba kung saan niya isinasagawa ang ritual niya. Sa araw na yon, si Rico naman ang balak niyang kulamin. Muli niyang tinawag ang prinsipe ng kadiliman para lalong mapag-igting ang taglay niyang itim na kapangyarihan. Binuklat niya ang itim na aklat. Huminto siya sa isang pahina. Sandaling nagkaroon ng alinlangan kung yung ritual ba na yun ang gagamitin niya. Mas komplikado kasi yun kumpara sa ibang orasyon na nakasulat sa itim na libro. Huminga muna ng malalim si Lola Ima bago pa ulit-ulit na binigkas ang mga salitang Latin sa libro na yon hanggang makabisado na ng isip niya. Sa bahay ni Rico, abala ang lahat sa hapunan nang biglang huminto sa pagkain si Mang Aldo. Napatitig siya sa may bintana. Naroon na naman kasi ang itim na uwak. Tumayo ang matandang lalaki at kumuha ng pamalo. Hinataw nito ang uwak na hindi naman tinamaan. Lumipad yun palayo. Tingin ko ang uwak na yun na nagdadala ng kamalasan sa pamilya natin. Ano naman kaya ang dala niya?
Sana naman ay wala na. Baka hindi ko nakayanin kung may trahedya na namang darating. Nagsimula lang naman ito nung gabing manganak si Micaela at magpakitang itim na uwak na yon. Hindi kaya habang nasa probinsya kayo ng asawa mo meron kayo nagambala na elemento? Baka yun ang dahilan ng mga nangyayari sa atin. Imposible po. Puro kamag-anak lang ni Micaela ang nakakasalamuhan namin. Ay, ikaw. Baka meron kang naagrabyado na babae. Tapos kayo gumaganti sa'yo. Bago pa po kami magpakasal ni Micaela, tapos na po ang relasyon ko sa lahat ng naging nobya ko. Kaya wala pong ni isa sa kanilang may planong maghiganti sa akin. Pero may isang matanda po ang may matinding galit sa akin. Sino naman yon? Si Lola Ima po. Ha? Sa dami lang pwede mong pagbintangan yung pang matandang babae na yon. Bakit hindi? Mukha naman talaga kasi mangkukulam ang matandang yun Huwag mong pagbintangan na maglola na yon. Kaya lang naman nakahiwalay ang bahay nila dahil sa sinapit ng nag-iisa niyang anak. Sa tagal na nilang naninirahan dito sa baryo natin, wala ni isang nagreklamo sa kanila. Tahimik lang silang nakatira sa bahay nila. Kaya imposible yung sinasabi mo. Wala naman po kasing may galit sa akin kundi siya lang Baka naman kasi balak mong ligawan ng apo niya. Talaga magagalit yun sa'yo. Wala po akong gusto sa babaeng yun. Alam ko naman po na hindi ganoon ang tipo niyo na iakit ko sa bahay natin. Malakas ang kutob ko na may kinalaman ng matandang hukluban na yun sa nangyayari. May palagay akong sa probinsya ni na Micaela nagsimula ito at hindi sa lugar natin o sa maglola na yon. Mukhang sinundan kayo ng kamalasan. Sana lang ay wala nang ibang madamay. Kinabukasan mabigat ang pakiramdam ni Rico. Hindi niya magawang makatayo sa higaan. Naiirita pa siya dahil sa walang tigil na pag-iyak ng kanyang anak. Wala namang pakialam ang kanyang asawa na mahimbing pa rin natutulog sa tabi niya. Walang nagawa si Rico kundi ang mga magulang ang tawagin para makahingi ng tulong. Tuwing umaalis pala si Lola, lagi siyang nagsasagawa ng ritual para lalong lumubha ang kalagayan ni Rico, na nangyari naman ayon sa kagustuhan niya. Ilang beses nagpabalik-balik ito kasama ng pamilya pero walang doktor ang makapagpagaling rito. Wala ring matukoy na sakit rito ang mga tumitingin. Nang araw na yon, mataginting ang tawa ni Lola Ima na sobrang ipinagtaka ko. Nasanay kasi ako sa kanyang laging seryoso. Masaya lang ako kasi ilang araw na lang ay masisilayan ko ng aking apo sa tuhod sa'yo. Nakakapanibago lang po kasi kayo. Ay, handa ka na ba sa bagong yugto ng iyong tatahakin? Opo, Lola. Excited na nga po ako Mabuti naman kung ganon. Nakausap ko na ang kumadronang magpapaanak sa'yo. Handa na rin ang lahat ng kakailanganin mo sa panganganak. Lakasan mo lang ang loob mo, apo. Nandito lang ako sa tabi. Hindi kita pababayaan. Dumating ang araw ng aking panganganak. Kanina pang umaga nananakit ang balakang ko. Naikot ko na yata ang buong bahay namin. Pero hindi pa rin nawawala ang pinaghalong ngalay at sakit. Nadagdagan pa ang nararamdaman kong sakit nang humilab naman ang tiyan ko. Nasapo ko ang tiyan ko sa biglang pagsigid ng kirot. Pakiwari ko may malalaglag sa puwerta ko. Naramdaman ko na lang na tila may bumulwak na malamig na likido sa paanan ko. Pagyuko ko, pumutok na palang panubigan ko. Inabot lang ng kalahating oras ang paglilabor ko. Isang malusog na babaeng sanggol ang naging anak ko. Nasa tabi ko na ang anak ko at mahimbing na natutulog. Ako naman ay nakakaramdam ng antok pero pilit ko yung nilalabanan. Interesado kasi akong marinig ang sinasabi ng kumadronang si Aling Carmen. Anito nanganak daw ng napakapangit na sanggol ang asawa ni Rico. Ang lalaki naman daw ay nagkaroon ng malubhang sakit na hindi mapagaling ng mga doktor. Sabi raw baka kinukulam ang lalaki. Yun ang mga huling narinig ko bago ko hilahin ng antok.
1 linggo pagkatapos kong makapanganak noon ko napagtanto na tama nga si Lola. Sulit ang lahat ng hirap at pagod ko tuwing makikita ko ang anak kong umingiti. Kamukhang kamukha mo siya, Apo. Pareho kayong maganda. Mabuti Lola, hindi niya naman ang pagiging iyakin ko noong sanggol pa lang ako. Napakabait ng anak ko. Iiyak lang kapag nagugutom. Tama ka dyan, Apo. Maiba nga pala ako. May naisip ka na bang ipangalan sa kanya? Naisip ko pa na isunod na lang po sa pangalan ni Inay. Maganda yung naisip mo. Lola, may balita pa po ba kayo kay Rico? Bakit naman nasali ang pangalan ng lalaking yan sa pinag-uusapan natin? Huwag niyo po sana masamain ang pagtatanong ko tungkol sa kanya. Sa katunayan nga po niyan, natutuwa pa ako sa nangyari sa kanya. Narinig ko po kasi na sinabi ng komadrona na maaaring kinukulam siya. Minsan nakita ko siya. Nasa wheelchair na lang. Ang layo na ng itsura niya sa dati. Balita ko din na binawi ng mga magulang ang asawa niya. Pero iniwan sa kanyang anak nila. Hindi ko maiwasan na maawa sa bata. Wala naman siyang kinalaman sa kasalanan ng ama niya, pero pati siya nagdurusa. Ganyan talaga ang karma. Sobra-sobra kong maningil. Naisip kong tama nga si Lola. Matindi nga talaga maningil ang karma. May bahagi ng puso ko ang natutuwa dahil sa sinapit ni Rico. At meron din awa kong nararamdaman para sa anak niya. Isang araw, habang natutulog ang anak ko, may hinahanap akong langis na pinapahid ko sa tiyan ng anak ko. Hindi ko yun makita-kita. Madalas kasi si Lola ang nag-aayos ng mga gamit namin. Kahit kasi ilang buwan na ako nakakapanganak, ayaw pa rin niya akong pakilusin. Baka daw kasi mabinat ako katulad ng nanay ko. Nang araw na yon umalis na naman si Lola. Naisip ko na baka naipasok niya sa silid niya. Kahit nag-aalangan, pinihit ko ang seradura. Hindi yun nakalak. Amoy usok ng kandila ang naaamoy ko pagbungad pa lang sa may pinto. Noon ko lang nakita ng buo ang tila altar sa silid niya. May mga kandilang nakasindi sa harapan nito. Bahagya pa akong nangilabot na mapagtanto ko na bungo ng isang hayop na may 2 sungay ang nasa altar. Lalong nadagdagan ang kilabot ko nang makita ang larawan ni Rico na tadtad ng karayom ang mukha at buong katawan. Napatutop na lang ako sa bibig ko. Pagkatapos ng mga natuklasan ko, nagmamadali na akong lumabas. Pagdating niya, agad ko siyang kinumpronta tungkol sa nakita ko sa silid niya. Oo, Apo. Tama ka ng iniisip. Isa akong mangkukulam. Kami ng Lola Petra mo ang natitirang mangkukulam sa pamilya natin. Kung ganun, kayo ang kumulam kay Rico? Ginawa ko yon para maipaghiganti kita sa ginawa niya sa'yo. Habang nabubuhay ako, habang buhay din siya magdurusa sa sumpang ibinigay ko sa kanya. Natakot lang po ako. Hindi ko po kasi akalain na mangkukulam kayo. Bakit inilihim niyo po sa akin to? Plano ko rin namang sabihin sa'yo sa tamang panahon. Pero maaga mo tong natuklasan. Kung hindi ko pa po nakita ang silid niyo, hindi ko pa malalaman. Patawarin mo ko, Apo. Hindi ko intensyon na itago to sa'yo. Pero nag-alala ko na baka hindi mo ko maintindihan. Kahit ano pa po yan, maiintindihan ko po kayo. Kagaya ng lagi niyong pag-iintindi sa akin. Salamat, Apo. At nauunawaan mo ko. May isang hiling sana ako. Huwag niyo na pong gamitin ang kaalaman ninyo sa pangungulam para makapanakit ng ibang tao. Matagal na akong hindi gumagamit ang itim na mahika, Apo. Kay Rico ko lang ulit ito ginamit. Hindi katulad ng Lola Petra mo. Sabihin niyo nga po,
May kinalaman po ba ang pangungulam ni Lola Petra kaya siya nasawi? Oo, Apo. Mas malakas ang albularyong tumulong sa taong kinulam niya. Ibinalik nito sa kanya ang sumpa nang tumanggi siyang bawiin ang kulam na ginawa niya. Mahigit 1 buwan din siyang naghirap bago namatay. Ayoko po na matulad kayo sa kanya, Lola. Kaya nakikiusap po ako. Tama na po. Baka kasi may makaalam na kayo ang kumukulam kay Rico. Huwag ka mag-alala. Walang nakakaalam ni isa sa mga taga rito tungkol sa pagkatao ko. Kaya walang maghihinala sa akin. Wala na po akong pakialam pa kay Rico. Kahit mamatay pa siya. Mas kayo po ang inaalala ko. Salamat naman, Apo. At tuluyan mo nang nakalimutan ng lalaking yun. Pero itutuloy ko pa rin ang ginagawa kong paghihiganti sa kanya kahit anong mangyari. Tuwing umaalis si Lola, alam ko na kung saan siya nagpupunta. Sa isang kuweba na malapit lang sa bahay namin. Doon daw niya isinasagawa ang orasyon para lalong pahirapan si Rico sa sumpang ibinigay niya. Matuloy na lumipas ang araw. Ang sandaling kinatatakutan ko ay dumating na. Naratay na si Lola dahil na rin sa katandaan. Hindi ko maiwasan na maiyak tuwing nakikita na ang dating maliksing kumilos ay nakaratay na lang sa higaan. Dumating na ang sandali ko, Apo. Ito na ang oras para maipasa iyo ang itim na libro. Kahit wala na ako, maaari mo pa rin ipagpatuloy ang kaalaman natin sa pangungulam. Pero Lola, hindi po ako handa na umalis kayo. Huwag po muna kayong aalis. Hindi ko po alam kung paano mabuhay nang wala kayo sa tabi ko. Alam kong matatag ka na. Kaya mo nang harapin ang lahat ng problemang darating sa'yo. Maitiwala ako sa'yo, Apo. Hindi ko na nagawang magsalita ng mga sandaling yun. Basta iyak na lang ako ng iyak. Habang hawak ko ang kamay ni Lola. Nakikinig lang ako sa mga habilin niya sa akin. Araw-araw, hindi ako umaalis sa tabi ni Lola. Lagi ko siyang binabantayan. Bukang bibig niya kasi ay nariyan na raw si Lola Petra at malapit na siyang sunduin. Isang umaga nagisnan ko na lang na wala na si Lola. Napahagulgol na lang ako sa tabi niya. Hindi ako makapaniwala na sandali lang ako naidlip na wala na agad siya. Para bang hinintay lang niya akong makatulog para makaalis na siya. May mga kaibigan si Lola na tumulong sa akin para mabigyan siya ng maayos na libing. Mailap man kami sa mga taga roon. Wala naman kaming inagrabyado ng mga tao. Kaya siguro mabilis ko lang sila nahingan ng tulong. Nabalitaan ko din na pumanaw na si Rico. Sumagi sa isip ko na baka matatapos lang ang sumpa rito ni Lola kapag nawala na siya. Pagkahatid kay Lola sa huling hantungan, tinignan ko ang kahon kung saan nakalagay ang itim na libro at mga ginagamit sa pangungulam. Napagdesisyonan ko na lang na itago na lang yon. Naisip ko kasi na kung gusto kong mamuhay ng normal ang anak ko, kailangan kong talikuran ang sumpang dala ng aming pamilya. Wakas. Ano pa bang ginagawa mo dyan? Ba't hindi ka pa pumapasok sa loob ng